Balik na mga buddies. Paki-open ang camera, pakitapat sa mukha. Estigoy, nandiyan ka na? Yes, sir. Ready ka na, Marian? Sige, pakibasa. Alex is convicted of parricide for having killed his wives. Wait lang, sir. And was sentenced to a prison term of reclusion perpetua. However, he evaded the service of his sentence. One day, the Team Galugad, headed by Director Victor, found Alex in his hideout because of the intelligence information for his trusted informant. Alex immediately offered the Director Victor an amount of 10 million in exchange for his freedom, which Director Victor accepted. Which felony did Director Victor commit? A. Corruption of public official. B. Direct bribery. C. Indirect bribery. D. Qualified bribery. A, sir. Qualified bribery. Ano naman pinagkaiba na ito sa direct bribery? Ang pinagkaiba dito, yung krimen na involved in exchange dun sa suhol. So dito, the crime committed and was convicted of is parricide, which is punishable by reclusion perpetua. So if the crime is punishable by perpetua at hindi mo siya inaresto, pinalaya mo dahil sinuhulan ka, qualified bribery, Pasqua. Mas mataas ang parusa. Nakuha? Pero halimbawa, baguhin ng konti yung tanong, Pasqua, ginawang homicide. Remember, homicide is punishable by temporal. So pag temporal, tas sinuhulan, ang kaso ay direct bribery. Pag tinanggap mo yung suhol, direct bribery. Nakuha mo, Yukadi? Because the penalty is temporal only. Gets, Yukadi? Yes, sir. Estigoy, gets? Yes, sir. Dito, qualified because the penalty is perpetua. If gets nyo, press 81 sa comment section. Try again, Estigoy. Read. In the same scenario, which felony did Alex commit? A. Corruption of public official. B. Direct bribery. C. Indirect bribery. D. Qualified bribery. A, sir. Yes, the best answer is corruption. So this is the crime of the giver. Remember, this is the crime of the giver. The crime of the receiver is either direct bribery, indirect bribery, or qualified bribery. Yung tumanggap. Pero yung nagbigay, corruption of public officials. Gets nyo, buddy? Press 82 kung gets. Everyone, we are 60. Letter D, crimes against honor, like slander by deed
and intriguing against honor, and crimes against chastity, specifically concubinage, adultery, seduction, abduction, including bigamy. So again TOS lang tayo mga buddies. So 83. Empizo, Abigail, nandiyan ka pa? Abigail. Yes, sir. Ayan, basa. Alakdan has been courting Aliana for 3 months. Aliana told Alakdan that he got no chance to win her heart because he did not like a man with big eyes. After 1 week, upon chance encounter in the public market, where hundreds of people were present, Alakdan fondled Aliana's boobs for 10 seconds, then he ran away. Which crime did Alakdan commit? A. Abuses against chastity. B. Acts of lasciviousness. C. Slander by deed. D. Unjust vexation. D. Sir, acts of lasciviousness. Slander by deed. Look at the underline, Abigail. Basa. Public market, hundreds of people were present, fondled Aliana's boobs for 10 seconds. Diba? Halimbawa, Abigail, yung babae, ikaw, halimbawa, ilalagay ka sa kalagayan dyan, hahawakan yung boobs mo sa public market, maraming tao, di ba mapapahiya ka? Gets nyo, mga buddies? Ayun. So here, the intent was not with lewd design. The intent was to dishonor, discredit, or make a contempt of a woman. Di ba kahit sinong babae, Abigail, mapapahiya pag hinawakan ng boobs sa harap ng maraming tao? Pagka napahiya ka, that is a crime against honor. And slander by deed is a crime against honor. Gets nyo, mga buddies? Press 83. Read again, Abigail. 84. Basa. Juliana, without knowing the source of this derogatory information about Olivia, borrowed the same without subscribing to the truth thereof, passed it to Amelia, Pilar, and Sylvia. Which crime did Juliana commit, if any? Sagot. Everyone, answer. Abigail. These are intriguing against honor. Yes. Diba, nang-iintriga ka. Hindi mo naman alam kung saan galing yung mapanirang impormasyon. Ginawa mo, kinalat mo. So ang kaso doon, intriguing against honor. Nang-iintriga ka lang. Hindi yung libel. Ang libel, ikaw yung source. Ang ginawa mo, shinare mo dito. Hindi mo naman alam kung saan galing, kung legit ba. Kaya kayo, class, ingat kayo sa pag-share. Ha? Di ba katulad ni ano? Kilala niyo si Jack Argota? Kilala niyo yan?
Oh, kilala ni Brandon. Di ba kinasuhan siya sa NBI dahil may shinare siya? Yan. Kaya ingat kayo sa ganyan, class. So gets niyo yung 84? Press 84 sa comment section. Alejandro? Dator? Sir, Basa? Alex and Sylvia are spouses. However, Alex has an illicit affair with Juliana. Hence, Sylvia consulted a criminal law practitioner Attorney Gabao about her legal problem. The lawyer explained to her the following instances where Alex may be held liable for concubinage, except A, if he shall cohabit with her mistress in for best part, B, if he shall have sexual advantage mistress in El Nido during their mansory, C, if they shall have sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife in Sogo Hotel, or D, if he shall keep his mistress in their conjugal dwelling. Well, that's it. Alex Julian. Alex. Everyone, answer. Dator? Boy daw, sir. Boy. Yes, tama ka. Kasi ang question dito, Abigail, except. So ano daw ang hindi concubinage? Under Article 334, ang concubinage yung letter A. Yan. Halimbawa, tumira ka, kasama yung kabit mo sa ibang lugar. O kaya letter C, nakipagbembangan ka under scandalous circumstances. Or letter D, itinira mo yung kabit mo sa bahay nyo, mag-asawa. So, these are the acts of concubinage. Gets nyo mga buddy? Press 85 sa comment section. Gets nyo yan, basta bembangan. Kaya nga letter B ang sagot, di ba? Bembang. Okay. Alison, Balawit. Sir, Basa. Cardo and Aliana were husband and wife. Since Cardo became a member of the group Pulang Araw, they were in a long-distance relationship. Aliana, being alone for a couple of months, became lonely. Marco, the son of the vice president, spotted Aliana. Curbs took the opportunity and courted Aliana, notwithstanding that he knew that she is still married with Cardo. Marco brought Aliana in a 5-star hotel and they had sexual intercourse. Which felony did Marco commit? A, sir? Tama ka, adultery. So, dator ha, huwag ka makikipag-sex sa may asawa na ha. Kasi pag nakipag-sex sa asawa na, adultery yan. Nakuha? Under Article 333. Gets nyo? Pagka chastity, gets nyo kaagad eh. Oh, press 86.
sa comment section. Alvin Mamuntos, nandyan ka pa ba? Alvin. Laiko, wala yata si Alvin. Mukhang mapupuntosan na to si Mamuntos. Si Bison, Ronald. Yes, sir. Basa. Victor and Juliana were spouses for 7 years. One day, when Victor had 1 week conference in Bohol, thus Alex invited Juliana to go with him to Baguio as a friend, which she accepted for 3 days. They stayed in executive suite of 1 5-star hotel. Therein, where they satisfied each other's sexual needs. Which crime did Juliana commit, if any? A. Adultery. B. Concubinage. C. Non-D seduction. Sagot. A, sir. Yan. Again. Diba, Dator? Huwag makikipag-sex pag may asawa na. So here, Juliana is married with Victor. Married to Victor. Tama? So pagkakasal ka na, Claire, huwag ka na makikipag-tsuktsakan sa iba. Because that is adultery. Gets mo? Press 87 sa comment section. Brandon, Void, diyan ka pa? Basa. Hi, sir. Victor and Juliana were common law spouses for 7 years. One day, when Victor had a 1 week conference in Bacolod, thus Alex invited Juliana to go with him to Baguio as a friend, which she accepted for 3 days. They stayed in the executive suite of 1 5-star hotel, therein where they satisfied each other's sexual needs. Which crime did Juliana commit, if any? A. Adultery. B. Concubinage. C. Non-D seduction. C, sir. Everyone, comment your answer. The answer of Void is? Charlie, sir. Yes, none. Walang kaso. So pag hindi ka pakasal, Claire, pwede pa sa iba. Kasi dito, common law spouses eh. Live-in lang. Basta hindi pakasal. Pero pag kasal na, bawal na. Pero nakakalungkot nga naman yun, no? Marion, at saka Matutino. Kasi kahit nagli-live-in na kayo, kahit hindi pa kayo kasal, sa trato nyo sa isa't isa, parang asawa na, no? Kaya lang, ang sabi kasi ng bastas, dapat kasal. So, gets nyo yung 88? If yes, press 88 sa comment section. Tore. Sir, Basa. Lino and Jade are spouses, while Ace and Jackie are spouses too. They know each other very well. Ace and Jade, without the knowledge of Lino and Jackie, were having a romantic affair one night.
Ace and Jade checked in Sogo Hotel to celebrate their mansari. What crime did Ace commit? A. Adultery. B. Concubinage. C. Both A and B. D. Seduction. Everyone, comment your answer. Tore, Sir, sagot. wait. A, sir. Adultery. Yes, adultery. Kasi 'di ba kasal si Jade kay Lino? 'Di ba ang krimen ni Jade adultery? So ganun din ang krimen ni Ace, adultery. Gets nyo? Press 89 sa comment section. Apilado, Sir, basa. 90. In the same Wala scenario, kang camera? By the way, Meron, wala sir. kang camera? Paki-on nyo yung mga camera nyo, mga buddies. 90. In the same scenario, Ace even videoed recorded his sexual intercourse with Jade with the intention of adding the same in his collection of sex adventure. He spread his sex video with Jade in the internet and became viral. Which felonies did Ace commit? Choices. A. Adultery. B. Concubinage. C. Both A and B. D. Seduction. Which felonies did Ace commit? A, sir? Comment your answer. Apilado, what's your answer? Ano, sir? Si sir? C. Both A and B. Di ba yung A kanina, buddy, adultery? Yes, sir. Tapos dito, nadagdagan ng concubinage. Yes, sir. Paano? Read the underline. Same video recorded his sexual intercourse with Jade. Ay, Jade tama. Yan, di ba ni-record niya eh? And it became viral. So meaning, nagkaroon ng scandalous. Highly scandalous. Di ba inaral natin kanina? Kapag nakipagbembangan ka, apelado, at naging scandalous, the crime is concubinage. Eh di ba kasal si Ace? Kanino nga siya kasal? Anong kasal kay Lino? Kanino kasal si Ace? Kanino kasal si Ace? Kay Jackie. Kalimutan nyo na. Oh, kasi tignan mo yung naka-underline, oh, Claire. Same. In the same scenario. Ibig sabihin karugtong to nung 89. Kuha, mga buddies. Press 890 sa comment section. Again, class, lahat sumagot. Baka kung ano-ano na ini-imagine nyo dyan, ha? Sige, Enriquez. Buhay ka pa ba? Iba na yata ginagawa ni Enriquez, eh. Mosquete. Mosquete? Yes, sir. Pakibasa.
Dante is a priest while Kate is 17-year-old. Consensual, wild, and satisfying sexual intercourse for 12 hours. Which felony did Dante commit, if any? Ano, sir? C. Qualified seduction, sir. Everyone, answer? Yes, yan. Kasi yung pari, no? Binembang niya yung minor de edad. Again, bawal pa. Tsaka pari ka eh. Kahit nagbigay ng consent yan, minor de edad yan. So, qualified seduction. Qualified seduction under Article 337. Gets nyo? Press 91. Darius, Sir, basa. Dante is already married with Amelia. However, as an avid fan of Viva Max, Dante admires sexy star Kate, who happened to be a 17 years old lass and prefer matured man. Dante courted Kate and even promised to marry her. Because of such promise, Dante was able to bring her to the newest branch of Sogo Hotel, where they had consensual, wild, and satisfying sexual intercourse for 12 hours. Tagal ah. Which felony did Dante commit, if any? A. Consented abduction. B. None. C. Qualified seduction. D. Simple seduction. Everyone, comment your answer. Sagot ko po, sir, consented seduction. Abduction pala. Simple seduction. Kasi di ba nakipagbembangan dahil niloko siya. Ano ang panloloko diyan? Napakakasalan siya. 17-year-old lang eh, Abigail. Again, ang bata, bawal pang gumawa ng bata. So kahit may consent, bawal pa. Kaya clear ha, bawal pa pag 17-year-old. At saka, yung pangako niyang kasal ni Dante, hindi matutupad yun. Dahil kasal na siya kay Amelia. So, may panluloko. Kuha mo, Abigail? Okay. Ang kaso dyan, Darius, simple seduction. Gets nyo, mga buddies? Ayan. Press 92. Si Tori lang pala ang tumama dito eh. Diba? Try again, Darius. Basa. 93. Prof. Santos had carnal knowledge of his criminology reviewee Maria. Which crime did Professor Santos commit, if any? A. None. B. Qualified seduction. C. Rape. D. Simple seduction. Everyone, comment your answer. Darius. C. Sir. Rape. None. Walang kaso yan. Reviewin eh. So, ibig sabihin, Claire, hindi ka na minor de edad.
Eh nakipagbembangan ka, wala naman sinabing kasal si Prof. Santos. Eh parehas nyo gusto, di walang kaso. Di ba ganyan yung ibang teacher nyo? Joke lang. Joke lang yon. Ang point lang dyan, hindi minor de edad yung estudyante. Reviewin eh. Tapos si Prof. Santos, hindi naman kasal. Kaya ibig sabihin, pwede sila. Kuha nyo. Press 93. Try again. Darius. 94. Alex has been obsessed with Julia for a long time due to her big boobs and sexy buttocks. He brought her to the nearest motel even without her consent. Which felony did Alex commit? A. Consented abduction. B. Forcible abduction. C. Qualified abduction. D. Simple abduction. B. Sir. Forcible Okay, what's abduction. your answer? Forcible abduction po. Yes, yan. Tinangay mo eh. At yung pagtangay dito, with lewd design. Diba? Ayun, no? Tingnan mo, obsessed. So it is not kidnapping. Because of lewd design, it became forcible abduction. Tama naman kayo. So press 94 sa comment section. Gaspar. Gaspar. Dexter. Sir, Basa. Boyd and Aubrey, but minors, but already sweethearts. Boyd lived in with Aubrey in his province, away from their parents, so that the latter would not meddle with their sexual adventure. To which Aubrey agreed with. Which penalty did Boyd commit, if any? A. Consented abduction. B. None. C. Qualified seduction. D. Simple seduction. Answer. Consented, sir? Consented abduction. Tama. Kasi minor sila. Minor pa eh. Ay, sorry. Di ba nga sabi natin, bawal pang gumawa, Mary Chris, ng bata ang bata. So pumayag siya, consent. Di ba nagbigay ng consent, nakipagtanan. Walang masamang magtanan, Mary Chris, kung hindi na minor. At hindi sila kasal sa ibang tao. Gets mo? Okay, press 95. Press 95 sa comment section. Ida. Ida. Sir, Basa. 96. Lino and Jade are spouses, while Ace and Jackie are spouses too. They know each other very well. Ace and Jade, without the knowledge of Lino and Jackie, were attracted to each other. One day, they got married in Tagaytay, Cavite. Which felony did Ace and Jade commit, if any? A. Adultery. B. Bigamy. C. Concubinage. D. None. B, sir, bigamy. Yan, kasi nagpakasal pa ulit, no? Yes, sir.
Kasal na sila sa mga asawa nila, nagpakasal pa sa mga kalaguyo nila. Okay, napainom tuloy si Franz. Bigamy. So ito, madali lang to ha. 396 sa comment section. Oy, last topic. E. Recall the punishable acts under the following special penal laws: human trafficking, terrorism, hazing, and Safe Spaces Act. So apat ang special penal laws. Kaya kung papansinin nyo, may apat na lang tayong tanong. Bawat tanong, tigi-tig-isa yung special penal laws. Gets nyo mga buddies? Ayun. So, simulan na natin. Legazpi, Glenna. Basa. Number 97. Olivia's mother, Pilar, has stage 3 breast cancer. Amelia saw this opportunity and offered Olivia a job in Manila, wherein she would work as a waitress. Amelia even paid Olivia 30,000 pesos cash advance to further obtain her consent. Olivia used the said money for the medication of her sick mother. Thereafter, Amelia brought Olivia to Manila and exploited her to work as a prostitute, which punishable act under special penal law did Amelia commit. A. Consented abduction. B. Human trafficking. C. Kidnapping. D. Swindling. Letter B, sir. Human trafficking. Yes, tama ka. Diba? So, basic. Pinangakuan siya, waitress. So, sumama siya sa Maynila. Kaya lang, pagdating ng Maynila, from waitress, ginawang putres. Diba? Ginawa siyang prostitute. So again, that is human trafficking. Verse 97, kung gets yan. Laiko, Harish, diyan ka na ba? Sir, Kaninang umaga, nawala ka. sira yung mic sir ng isang cellphone. Sinagot ka nga nung kapatid mo na si Joe and Steven siya yung nagbasa para sa iyo sige, basa, Harish. San sir? 98. Attorney Gabao discussed that the act of terrorism, by its nature and context, is to intimidate the general public or a segment thereof. He even enumerated the following punishable acts under the Anti-Terrorism Act, except A. Develops, manufactures, possesses, acquires, transports, supplies, or uses weapons, explosive, or of biological, nuclear, radiological, or chemical weapons. B. Engage in acts intended to cause extensive damage or destruction to a government or public facility, public place, or private property. C. Engage in acts intended to cause extensive interference with damage or destructive to critical infrastructure. D. Harboring or receipt of person with or without the victim's consent or knowledge within or across national borders by means of threat for the purpose of exploitation, which includes at a minimum forced labor or service slavery, servitude, or the removal or sale of organs. Di sir.
Anong sagot mo, Harish? Di, sir, di. Ha? Di, sir, di. D. Ang sagot, D. Hindi kasama. 'Di ba? Hindi kasama kasi ang tanong except eh. Kasi yung D, yan yung human trafficking eh. Kuha mo, Harish. Yes, sir. Yung letter A, B, and C, ito yung mga terrorism. Wow, magpapasabog ka ng ano, munisipyo diyan sa lugar nyo. 'Di ba? Pasabugin mo. 'Di ba? Terrorism 'yun. Kaya manunog ka ng ano, simbahan. Terrorism 'yun. Gets nyo yung 98? Now, press 98 sa comment section. Try again, Harish. Basa. 99. Dr. Corpus explained that any act that results in physical or psychological suffering, harm, or injury inflicted on a recruit, ano yan, applicant or member as a part of an initiation rite or practice made as a prerequisite for admission or a requirement for continuing membership in fraternity, sorority, or organization is prohibited. He even enumerated the following punishable acts under the Anti-Hazing Act, except A. Force calisthenics, exposure to the weather, forced consumption of any food, liquor, beverage, drug, or other substance. B. Making offensive body gestures at someone and exposing private parts for the sexual gratification of the perpetrator with the effect of demeaning, harassing, threatening, or intimidating the offended party. C. Other brutal treatment or forced physical activity which is likely to adversely affect the physical and psychological health of such recruit, applicant, or member. One, sir. B. Yes, kasi yung B, it's Ba? Safe Spaces Act. Tingnan mo, nagugulat ka sa sagot mo. Yung letter B, Safe Spaces Act yan. Bawal bastos lo yan. Yung A, C, and D, yan yung mga hazing. Gets mo? Press 99 kung gets. Try again, Harish. 100. Dr. Palmones explained that the acts which invade a personal space or threatens the person's sense of personal safety are prohibited. She even enumerated the following punishable acts under the Safe Space Act, except A. Cursing, words, whistling, catcalling, leering, and intrusive gazing. B. Flashing of private parts, public masturbation, groping, and similar sexual actions. C. Misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs. D. Persistent wanted comments on one's appearance and persistent telling of jokes. Mga paborito mo yan, Harish eh. Si Sir, si D. Wanted comments. So gusto niya eh. Gusto niya sinasabihan siya ng maganda, sexy. So hindi yan liable. Liable ka yung letter A. Naninipol ka. Letter B, Harish, nagjajakol ka sa public. Oh. Letter C, 'di ba? Galit ka sa bading. 'Di ba? Inaasar mo, bading. 'Di ba? Nag-I love you, kalalaking tao, criminology, nag-I love you, bading.
Di ba? So, yung letter D, hindi. Okay. And endurance produces character, and character produces hope. Romans 5:4. So yan ang ating talakayan sa Criminal Law Book 2. Any question? Paki-open ang lahat ng camera. Any question? Wala, sir. Okay. So, sasagutin ko na ng isahan yung nag-chat. Kasi may mga nag-chat sa akin sa page. So, sabi ko, might as well, isang paliwanagan na lang para sa inyong lahat. So, since tapos naman na tayo sa ating assignment, allow me to answer all your queries about AIM-Smart Review Center. Para isahan na lang. Okay. So, nakikita nyo yung slide? So, may tanong ako sa inyo mga buddies. What are the characteristics of your ideal review center? May I request all of you, mag-type nga kayo sa comment section, kahit tigi-tigisa lang. Ano yung gusto nyo sa review center na e-enrollan nyo? Sige, type. Yan, sabi ni Marion, affordable. Laiko, pakibasa mo naman yung mga comments ng kaklase mo. Affordable. Ayan. Sige. Si Sir Sige, Joed, Steven. Pakibasa isa-isa. affordable, si Sir J. Tapos matututukan kami ni Sir. Kayang himayin bawat topic. Okay. Sige, what else? You are 50 plus here. Tigi-tigisa lang. Resourceful. Laiko, basa. Masaya magturo ng babaon. Approachable, magaling reviewer, malayo sa distraction. Yung matututo tapos hindi makaantok magturo. Haha. Hindi boring na lecturer. Masaya magturo. F to F magturo. Face to face. Magaling magpatawa. Masarap magturo. Sagad magturo. Tapos, matyaga magturo sa slow learner kagaya ko. Nag-uulam ng talong. Si Glenna, baka nag-uulam ng talong. Supportive. Pogi. Makain ng tahong. Masusulit ang bayad. Ayan. Sige, salamat sa inyong mga sagot. Now, ang next na tanong ko. Will you enroll in a review center? Pakisagot nyo sa reaction ko naman tayo. Kung ang dalawa lang naman ang pwedeng sagot, it's either like or dislike. Okay. Mag-enroll ka ba dito, buddy, sa ito wala pang tanong. Nag-like na kagad kayo. Mag-enroll ka ba kapag ang review center mo? Sige, like ko, pakibasa. Will you enroll in a review center?
3 days per month, face-to-face lectures only. Sige, sagot kayo. Yes, Eliamar. Totoo yan. Ida. May review center na ganyan. Sikat yan. Maingay sa Facebook. Akala mo, face-to-face lagi, pero 3 days per month lang pala. Katulad ng sinabi ko, Brandon, Kier, Marion, first week lang magtuturo. Yung second week, third week, at last week, o online na lang kayo. Yan, sabi. Okay. Next na tanong, Laiko. With hidden fees for test papers and answer sheets. Mag-enroll ba kayo dyan? Pinapabayaran yung test paper and answer sheets. Ilang subjects yan? Kasi Scantron. Scantron daw. Napapaisip si Gamilia. Next na tanong, Laiko. Take non-TOS photocopied notes. Gusto niyo ba makapal? Pero hindi TOS? Yung materials nila? Pang-apat. Laiko. Toxic attitude. Alam niyo na yan kung sino yung mga toxic na review center. Panglima. Final coaching non-air condition basketball court nung last. Doon kayo magpa-final coaching sa basketball court na hindi air condition. At pang-anim. Additional special final coaching fee. Yan, merong mga ganyan na mga review center. Kala mo yung binayaran mo, kasama na lahat. Pala, pagdating ng final coaching, yes, sindak, sisingilin ka pa. So again, wala tayong binabanggit na kahit na anong review center, pero tama ka, Laiko, malala. So kanina, tinanong ko kayo, ano yung characteristics ng review center na gusto nyong makita para yun ang e-enrollan nyo. Pluraw. Yan. Diba? Ngayon, at least guidance to sa lahat, no? Balawit. Guidance to para sa lahat. Wala naman tayong binanggit na kahit na anong review center eh. Mayroon kayong mga sinasabi dyan, ha? Bahala kayo. Basta wala akong binanggit. Okay. Ngayon, di ba lahat yan ayaw nyo? Tama? Ayaw nyo lahat yan. Kahit isa dyan, ayaw nyo. For sure. So, wag na kayong pupunta doon. Again, maawa kayo sa mga parents nyo. Kasi kala ng marami, maganda dun sa mga review centers na yon, pero pangit. Okay, marami nang nabiktima. Kaya wag nang subukan, 'di ba? Sabi nga, wag mong subukan. Ano mangyayari, Laiko? Masisira ang buhay mo. Yan. Okay, ngayon. Punta naman tayo sa AIM Smart. Sa AIM Smart, pag nag-enroll kayo, lahat ng mga taga Wesleyan, unlimited review nyo. In case na hindi ka pumasa, wag naman. Siyempre, ang gusto natin pumasa ka. Pero in case na hindi ka pumasa, kahit masipag ka pa, yung susunod na review mo, libre na. Wala kang babayaran kahit piso. Yan ang regalo ko sa lahat ng mga taga Wesleyan University of the Philippines.
Gusto nyo ba ganyan? Basta kailangan masipag ka lang ha. Baka naman patamad-tamad ka sa Maynila. Tapos babagsak ka. Gusto ko, lagi ka pumapasok. Gets mo, buddy? Okay. So, yan yung mga criminology top-notchers natin. Kita nyo naman, siguro yung iba dyan, makakilala nyo. Tama? Sino yung makakilala nyo dyan? Type nyo nga sa comment section. Yeah, may tanong na si Chris. Laiko, ikaw ang magbasa sa comment section, please. Saan, sir, ang branches nyo? Okay, sige. Sagutin natin mamaya yan, Chris. Sino yung makakilala nyo? Bors. Sige, Bors ba? Ayan, now. Ito yung latest na top-notcher natin. Yung legit full-blooded scholar yan. Face-to-face and online. Hindi katulad ng ibang review center dyan sa paligid. Nanood lang sa kanila ng 5 minutes sa online. Kahit hindi naman sa kanila nag-enroll talaga ng face-to-face, kine-claim nila pag nag-top. Nakuha mga buddies? Si Sir Dionisio nyo, kilala nyo. Si Dionisio, reviewee ko yan dati. Estudyante ko yan dati. Ayan, walang lecturer na top 1 sa kantahan. Puro kasi kalokohan sila no? Top 1 sa kung ano-ano. Ayan ang latest na top-notcher natin. Next. So, siguro, ang tanong nyo, what are the inclusions sa AIM-Smart? Yan. Ito yung pwede sa inyo mga buddies. Ito ang AIM-Smart Manila branch. Kita nyo sa picture. Nakuha? AIM-Smart Manila yan. So malawak yan, kaya mag-accommodate niya ng mga 150 to 180 reviewees. Total, gusto mo namang sumasagad Pag sinagad mo yan, Glenna, hanggang 180 reviewees. Okay, ano inclusion? Una, excited na si Chris Sige, sasagutin natin yan. Una, ang inclusion, regular 3 days face-to-face per week. Again per week hindi per month. Kasi dun sa iba, 3 days per month ang face-to-face. So sa atin, 3 days per week. Kuha nyo mga buddies? Gets? Yan. So yan ang unang inclusion. Pangalawa. Yun. So wala kang babayaran sa mock board exam sa lahat ng areas, sa lahat ng subjects. So ibig sabihin, libre na lahat yan. Kuha. Okay. Pangatlo. Yan, mastery exams in all areas. Iba yung mock board exam, iba pa yung mastery. Para sa salitang mastery, ibig sabihin mamamaster mo yung subjects. So again, lahat ng mastery exams sa lahat ng subjects, libre na yan. Wala kang babayaran dyan, kasama na yan. Kuha nyo mga buddies, number 3. Press 3 nga kung nakuha yung number 3. Yan. Pangapat. Yan. Meron tayong board exam simulation and techniques or BEST ang tawag natin. Ibig sabihin, pag malapit na yung board exam, meron tayong gagayahin natin yung board exam style. Yung tunay na board exam. Para ma-practice kayo kung ano yung gagawin nyo sa board exam. Again, lahat ng test paper niya, libre na.
Wala kayong babayarang extra. Gets nyo yung number 4? Press 4. Yan, salamat. Pang-5, face-to-face final coaching. Again kasama niyan sa babayaran nyo, face-to-face final coaching. Nakita nyo naman ako, di ba? Nandiyan ako, kasama ko sila. Press 5. Kung naintindihan yung pang-5. Okay, pang-6. 600 tips and huling putok. Gusto mo bang maputokan? So kung ano man yung 600 tips and huling putok, pag malapit na yung board exam, huwag kang mag-alala. Wala kang babayaran diyang extra. Gets me number 6? Press number 6 sa comment section. Okay. So let's do the recap. Ito yung mga inclusions. Una, 3 days per week na face-to-face. Pangalawa, mock board exam sa lahat ng areas. Pangatlo, mastery exam sa lahat ng areas. Pangapat, board exam simulation and techniques sa lahat ng areas. Panglima, face-to-face final coaching. At pang-anim, 600 tips at ang paborito mong huling putok. Gets niya? So yan ang inclusion sa review natin. Nakikita nyo dyan sa screen si Borsba. So makikita nyo na yan ang personal. Nasa AimSmart lang yan eh. Hindi naman yan nagtuturo dun sa kabila eh. Reviewin natin yan si Borsba. Naging reviewin ko siya 2019. So 7 years ago na, more or less. 2019 ko siya naging reviewin. Okay. Gets nyo tong 6 na inclusions? Okay. Now, eto, para sa inyo, may freebies pa, maliban sa unlimited review para sa Wesleyan. Inihanda ko na to, Brandon. So pag nag-enroll kayo sa AimSmart, una, libre ang sublimation shirt. Lahat kayo may libreng sublimation shirt. Kung napansin nyo naman, lahat ng mga review sa AimSmart, nakasuot ng ganito. Tingnan nyo ayan o. Di ba yan yung final coaching? Ayan mo, di ba lahat sila naka-uniform? Kasi yan ang isusuot mo pagpapasok ka sa AimSmart. Kaya, ang gagawin ko, free na ang sublimation shirt. Gusto nyo ba yan, buddies? Again wala kayong babayaran dyan kahit piso. Kung bibili ka niyan, 700 pesos yan. Bawat isa. 700 pesos. Pero yan, libre sa inyo. But wait. There's more. Libre din ang test paper. Again, walang bayad yan. Hindi katulad sa ibang review center, bawat papel, lahat ng subjects, may additional na bayad. Ang tawag doon, hidden charges. Kuha mo, buddy? So, sa AimSmart, libre lahat yan. Pangatlo, libre na rin ang answer sheets. Again,
Sa ibang review center, may bayad yan. Additional additional dun sa tuition fee. Sa kanila. Pero sa atin, wala. Libre yan. Gusto nyo ba yung mga ganyan, buddy? So ayaw nyo. Gusto nyo yung may additional na bayad. Di ba? Now, pangapat, libre ang NAPOLCOM or PNP review. Basta enrolled ka sa face-to-face ng AIMSmart. Libre ang NAPOLCOM PNP review. Panglima, libre din ang FIRE review. Sa iba, walang ganyan. Lalo na doon sa kaaway ni Borsba. Walang ganyan sila. Ganon din, penology review. Libre na rin yan. So, bahala kayo kung anong gusto nyo i-exam. NAPOLCOM, FIRE, or penology. O kaya lahat yan. Again, lahat yan libre. Wala kayong babayaran kahit additional na piso. Tapos, free legit TOS-based reviewer books in all areas. Nakita nyo naman ako mag-discuss mga buddies di ba? Lahat ba nang diniscuss ko nasa TOS? Kayo naman ang naka-experience sa 3 araw natin. Di ba? Kayo naka-experience kung nasa TOS ba yung mga tinuturo ko o wala. Kasi yung iba, class, yung iba, sasabihin lang nila sa Facebook, TOS-based yung notes nila. Pero pag tinignan mo na, pag binasa mo, class, hindi. Basura. Hindi TOS-based. Ang dami nang nabudol. So dito, ako, nasampulan ko kayo ng 3 araw. Nakita nyo kung TOS-based talaga o hindi. So ngayon, ano yung mga libre na books? So una, yan, Book 1. Jefflix Book 1. Binubuo yan ng CLJ and Leia. So magkasama sa isang book, yung 2 areas. Bakit? Kasi yan yung 2 areas sa unang araw ng board exam mo. Tandaan mo, di ba 3 araw ang board exam natin? So inorganize ko na 3 books. 2 areas sa isang book. Gets mo, buddy? Pangalawa, CDI and FS. At pangatlo, Criminology and CA. So, itong 3 books na yan, actually, nandito sa office ko yung totoo. So, ito yung halimbawa sample. Hawak ko mismo. So, yan yung books natin. Again, libre yan. Wala kang babayarang extra dyan. Hindi katulad sa iba, may additional na naman na bayad. Hindi nila sinasabi. Malalaman mo pag enrolled ka na sa kanila. No. Again, budol. Di ba? At free na rin ang online review. Pag naka-enroll ka sa face-to-face ng AIMSmart, yung online review, libre na. Wala ka nang babayarang additional. Gets nyo mga buddies? Pakisagot nga sa comment section. Okay ba yung ganyan mga freebies? So let's do the recap. Ayan, si Busagak. So, ang freebies natin, sublimation shirt, test papers, answer sheets, NAPOLCOM review, FIRE review, penology review, TOS-based books, and online review. Ganun lang naman kasimple sa AIMSmart. Nakita nyo yung inclusions at yung freebies.
Kuha nyo mga buddies? Ngayon, ang tanong ni Chris kanina, attorney, saan ba mga branches ng AimSmart? Ayan, mamili ka dyan kung saan ka pinakamalapit. Pero ang pinakamalapit sa inyo, Manila or Pampanga. Sa Pampanga, dalawa ang branches natin. Ayan, si Wangbu, no? Dalawa ang branches natin sa Pampanga. Isa sa Angeles, isa sa San Fernando. So, pwede kayong mamili dyan. Or, dito sa Manila. Kuha nyo, mga buddies? So, kahit saan kayo na branches, lahat ng binanggit kong inclusions and freebies, matatanggap nyo yun. Kahit saang branches. Ngayon, punta tayo doon sa Manila. Total, yan ang gusto nyo eh, Chris. So, ito ang tinatawag na AimSmart Sogo Branch. AimSmart Manila. Katabi lang namin yung Sogo. Diba? Ito yung paborito mo, Chris. Dito ang entrance niyan pag pupunta ka dito. Pero sa AimSmart, dito ang entrance. Kaya mag-ingat ka sa papasukan mong entrance, Chris, ha? Dito, ha? Hindi dito. So, saan makikita? Ayun yung address. Second floor, Falcon Center, Cartimar Building. Itong buong building na yan, Cartimar Building yan. Along Recto Avenue, near Sogo Hotel and Isitan Mall. Malapit din sa Quiapo Church. Tandaan nyo, Batang Quiapo. Tanggol, Montenegro. Sabi ni Victor, rekta bira pag may pahinga. Isa. May plano ka na kaagad, Victor, ha? Sabi ni Kian, sagad ka talaga dyan. Oo. Ang review kasi natin, 9 to 6. 9 ng umaga hanggang 6 ng hapon. So pagkatapos nun, napagod ka, Victor, Kian, lipat ka lang ng kabilang room. Diyan ka naman mag 6 to 9. Nakuha? Yung review mo sa AimSmart, 9 to 6. Tapos pagkatapos ng 6 p.m., lipat ka ng kwarto, 6 to 9. Pwede kang mag-check-in dyan. Diba? One-stop shop yan. Yes, tama, Chris. Diyan na matutulog para malapit lang. Tama, Dexter. Review sa umaga, then iyot sa gabi. Okay. So, nasagot ko na yung tanong mo, Chris, ha? Kung saan yung AimSmart Manila. Ngayon, paano mag-enroll? Pwede bang mag-walk-in? Yes. Pero, make sure kung mag-walk-in ka, mag-message ka muna sa ating official Facebook account. AimSmart Criminology Review Manila. Mag-message ka muna dyan kasi baka nasa Sogo yung staff natin eh. Palay mo, nagpapahinga din. Di ba? Nagpapahinga. Mag-message ka muna para pag sigurado, pagpunta mo, may tao. Kasi baka nasa field. Malay mo, nagsimba. Pumunta ka doon, tapos sabihin mo, wala. Sabihin mo, budol. Hindi ka muna nag-message eh. Kumbaga magpa-appointment ka muna. Hindi basta-basta ka na nagsusugod. Yan, sabi ni Chris, pwede malaman kung magkano? Oo, pwede. Sasabihin ko. Okay, ito yung contact number natin. Pwede nyo i-save, mga buddies. Para may reference kayo. Actually, like ko, pwede mong i-send sa mga GC nyo yung yung mga information eh. Para kahit yung absent ngayon, malaman nila yan. Yan.
So ito, Chris. Ano mo request mo Kaya may sagot ka agad. So 10-5 lang pag cash. Kasama na yung one night sa Sogo. Pag cash, 10-5. Pag installment, 11-5. So lahat ng mga binanggit nating inclusions and freebies, wala ka nang babayarang extra. Yan lang. Nakuha? Yan yung presyo ngayong batch. Sinasabi ko yan yung presyo ngayong batch. Pagka-graduate nyo, pwedeng magbago yung presyo. Kasi hindi pa natin alam kung magkano ang bigas pagdating na ang August. Kasi sabi daw 20 pesos na lang daw yung bigas puro kagaguhan sila no? So, pero ngayon, halimbawa, yung mga nag-enroll ngayong batch, yan ang presyo. Sa August, pwedeng mabago. Pwedeng hindi. Again, kaya nga mag-follow kayo sa page natin. Nakuha? Okay. Sabi ni Ren Ramos, a month yan, sir. Hindi. Aliyan na lahat yung babayaran nyo. Yan na lahat. Ang down payment, minimum, 1,000. 1,000. Tapos the rest, bayaran mo 3 gives. Yung installment. Pero kung halimbawa, mapera ka, bayad ka na kagad, 10-5, para makamura ka rin. Cash. Gets niyo mga buddies? Okay. Next, paano mag-enroll? Step 1. We highly encourage GCash enrollment. Okay. Hanggat maaari, alam mo, dyan kayo sa Aurora. Graduate kayo. Kailan ba ang graduation nyo? Anong month? Tentative May 29, sir. May 29 pa. So, kailangan ba mag-walk-in ka pa para mag-enroll lang? Hindi. Diba? Para hindi ka maubusan ng slot, mag-GCash ka lang. Ayan yung GCash number natin, no? Jonalyn B. Yan yung number. Pwede nyo i-save. Diba? Okay. Mag-GCash ka kahit 1,000 para siguradong may slot ka na. Tapos, step 2. Nakapag-GCash ka na. Diba may resibo yung GCash? I-send mo yung GCash receipt sa AimSmart Facebook. Katunayan na nakapag-GCash ka na. Gets nyo? Tapos pagka nakapag-send ka na ng proof of payment, magre-reply ngayon si AimSmart. Ano i-reply niya? Yung enrollment form. I-send sa'yo yung enrollment form, fill outan mo. Tapos, officially enrolled ka na. So, ganun lang kasimple. 3 steps lang, Ronald. Step 1, GCash. Step 2, send the proof of payment to AimSmart. Step 3, pagka natanggap mo na yung enrollment form, fill out the form. Then, officially enrolled ka na. Nakuha. See you in September. September ang simula ng face-to-face. Pero August, mag-start na ng orientation at saka yung mga preliminary activities. Pero yung lecture proper natin, September, first week. So makakapagbakasyon pa kayo. Diba? Makakahanap kayo ng boarding house. Hanggat maaari, yung malapit lang doon sa area. Boarding sa Sogo. Pwede rin. Tapos ito pa, ito suggestion ko. Since naging estudyante ko kayo sa integrated review, kaya tinuturo ko to sa inyo. Maswerte kayo, class. Kasi nakakausap nyo ko ng personal.
Yung ibang mga nag-e-enroll, hindi nila ako nakakausap. Ang nakakausap nila yung staff. So ito, binibigyan ko kayo ng mga tips para dito man lang, mabigyan ko kayo ng mga discounts. If I were you, kung decided na kayo, pag nag-enroll kayo mga buddy, sabay-sabay. Para ma-avail nyo tong barkada discounts. Halimbawa, Laiko, bumuo ka ng 10 barkada. 10 kayo. Mag-enroll kayo sabay-sabay, ibig sabihin sa isang araw, same date. Halimbawa, mag-enroll kayo June 1. Halimbawa lang. Yung 10 na yon, sabay-sabay mag-GCash on June 1. Tapos, sasabihin nyo doon, yung pinaka-leader nyo, sasabihin nyo doon sa AIM Smart page, ito yung listahan ng 10 magbabarkada. Para magkaroon ng reference si AIM Smart kung sino-sino kayo. Nakuha? Tapos pag nag-GCash kayo, dalawang options. Pwedeng isang GCash lang, sama-sama na yung bayad, isa lang mag-GCash. Or pwedeng hiwa-hiwalay din. Natin GCash kayo bawat isa. Basta may listahan kayo na 10, isi-send nyo kay AIM Smart. At makakapag-enroll kayo on same date. Maliwanag ba mga buddies? Yes, sir. Kasi imagine mo 1.5 bawat isa. 1.5 yan. Kung 10 kayo, 1.5 times 10, 15 million. Kahit isang linggo ka sa Sogo, kayang-kaya, 15 mil. Walang halong biro yon. Balawit. Mapapaawit ka, balawit. Okay. Ngayon, kung halimbawa, 7 lang kayo, ayan, 1,000 pesos each. Malaking bagay pa rin. Kung halimbawa, 5 kayo, yung mga tomboy dito, 5, magsama-sama kayo, may 500 kayo bawat isa. Gets nyo mga buddies? Tapos lahat ng freebies, lahat ng inclusions, makukuha nyo pa rin. So ganun kayo kaswerte mga Wesleyan. Kaya pasalamat kayo kay Ma'am Janice, in-invite niya ako na magturo. So again, ito yung ating inclusions, freebies, and branches. Pwede nyo picturean mga buddies para may reference kayo. Kaya lang, limited offer yan. Ito ang catch. Paunahan ng slots. Paunahan mag-enroll. Kasi pagka hindi ka nakasya dun sa review room, kahit gusto kitang tanggapin, again, wala na akong magagawa. Wala puno na Nasagad na natin, di ba? Merry Chris. Nasagad na natin Ano pang gagawin natin? Any question, class? Kita-kits, sir. Sige. Kita-kits na lang. Pagka mag-follow lang kayo, ano sabi ni Jan? Pwede na raw po mag-down payment kayo, sabi ni Mustafa. Pwede naman. Tapos sabihin nyo lang kay AIM Smart para sa next batch pa kayo. Para siguradong may slot. Pwede rin yun. Kasi nagkakaubusan. Remember, hindi lang Wesleyan ang eskwelahan sa buong Pilipinas. Diba? Kumbaga sa inyo pa lang halos kalahati na ng review room, puno na Kung assuming lahat kayo mag-e-enroll kalahati ng review room Ilan ang slot? Ayun nga, 150. Pag sinagad mo, 180. Siksika na yon.
Kaya bilis sa inyo. Yun ang labanan dyan. Paunahan na lang. Remember, kung ganyan kaganda ang offer, may freebies. Kung ganyan kaganda ang offer, sinong hindi mag-e-enroll dyan? Diba? Nakikita nyo naman, punong-puno sila dyan, Sabi ni Marion, regarding po sa requirements for enrollment na galing sa school, okay lang po ba kami mag-ayos at magpasa? Yes, okay lang yun. Wala namang problema yun. By the way, yung requirements sa enrollment sa review, walang requirements except GCash. Hindi namin kailangan ng diploma, ng TOR, ng mga kung ano-ano, wala. Review to Hindi naman to PRC So, ang importante lang dito, i-follow mo yung steps kung paano mag-enroll. Yung 3. Pero yung pag-asikaso niyan, pwedeng kayo mag-asikaso niyan. Halimbawa, mag-request kayo ng TOR, mga good moral, CAV, etc. Pero sa AIM-Smart, pag mag-enroll kayo, wala namang requirements except sundan nyo lang yung 3 steps. GCash, proof of payment, tapos enrollment form. Any more questions? So mukhang wala naman ang tanong. Kung wala nang tanong, maraming salamat sa 3 araw natin. Kahit pa paano, nakapagbigay ng sample. Diba? 10%. Pero again, abangan nyo yung 100%. Ibabaon natin, isasagad pa natin. Malapit po ba yan sa SM North EDSA? Yung Manila, hindi ganun kalapit. Ang malapit dyan, yung AIM-Smart Valenzuela. Ibang branch ng AIM-Smart yon. Malapit sa North EDSA. AIM-Smart Valenzuela. Pero kung sanay ka naman magbiyahe, actually, malapit lang naman ang mga lugar sa Maynila Ang matagal lang ang biyahe because of heavy traffic. Pero yung lapit, yung distance, malapit lang actually. So, any more? So, kung wala na, maraming salamat sa inyong pagsama. So, salamat din sa Wesleyan University of the Philippines. More specifically, sa College of Criminal Justice Education or Criminology, headed by your Dean, Dr. Janice Aguinaldo, and to all the members of the faculty and staff. At syempre, sa pinaka-importanting tao sa lahat, kayo na mga estudyante. Again, we wish you the best and God willing, magkita-kita tayo sa AIM-Smart, your review authority. Ingat and God bless. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.